So lalagay lang natin dyan, no, sa ganyan, salpak natin, tapos gamitan natin ng matandang pliers. So pipihitin na natin ng crimping tools. So pagkatapos nyan, isalpak nyo lang yung mga kirig, no. So maririnig ko dyan may click, pagka click nan okay na yan, no. Yo, for today's video mga kirig, so ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa itong MC4 connectors, no. So nandito tayo sa bubong. So sabi ni Foreman, ito daw yung female na connector, at ito namang isa ay ang male connector, yung may pula, no, male yun. So ngayon ito naman yung mga sa loob, ito yung sa loob, yung mga conductor. So ito dalawa yan, so sa may female at male. So ang isa nito, so ganito yung forma niyan sa loob, no, pag ma-install ko to or ma-mount or ma-connect, ganoon ang yung forma. So ito ay yung male, so ito naman yung conductor niya, so malaki yung conductor niya, no. Sa female naman, maliit yung butas sa na conductor, no. So ayan, so female at male. So ngayon i-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa or ipapasok itong mga conductor sa kanya-kanyang shell or sa mga kanya-kanyang basta ganun. So una ang gagawin natin dito, una itong sa female, no. So ito naman yung conductor niya. So una is babalatan ko siya, nalimutan ko kung gaano ka ilang ang mga kirig. So basta ang batayan ko lang dyan ay itong lapad ng plier ko. So lalagay lang natin dyan, no, sa ganyan, salpak natin, tapos gamitan natin ng matandang plier. So pasensya na sa plier ko mga kirig, no, kasing tanda yan ni Foreman. So kasing tanda ni Foreman. So pagkatapos na ganyan mga kirig, so pipihitin na natin ng crimping tools. So pasensya na rin sa crimping tool natin, no. So kung sa palagay natin dyan, sa palagay ng mga master natin o veterans dyan sa pagsusular, mali yung crimping tool gamit ko. So pasensyahan nyo kasi yan lang yung available. So ang siguriduhin lang natin dyan is hindi talaga siya maibot or hindi siya matatanggal pag ano sa Tagalog yun. So pagkatapos nyan, isalpak nyo lang yung mga kirig, no. So maririnig ko dyan may click, pagka click nan okay na yan, no. So tapos higpitan mo lang yung, so ganyan yung forma niya sa loob, no. So ito ang female yan na MC4 connector, higpitan lang natin to. So pagkatapos nyan, so ganyan lang yung forma niya sa loob. So next mga kirig, ito naman yung ang sa male, at ganun pa rin yung batayan ko sa haba ng pagbalat ng wire ay sa plier ko. So ganun pa rin mga kirig, salpak natin. So ayan, so pinipihit ko muna ng plier mga kirig before ko siya gamitan ng crimping tool, kasi yung crimping tool natin is iba, kaya ginanyan ko muna para siguradong niyayakap or ano ba sa tawag nun, para makrimp talaga ng maigi. Tapos pag crimp na yan, ayan, i-press na niya na maigi. So ang sisiguraduhin lang talaga natin dyan is kapag hihilain natin, hindi matatanggal yung conductor sa wire. So ayan mga kirig, so ayan yung forma niya. So i-test talaga natin yan na hindi talaga siya matanggal pag pinihit. So ito yung male natin na MC4. So ang papakinggan lang natin na okay na siya, mag-click yan siya, ibig sabihin salpak na talaga yon, no. So tapos higpitan itong ano tawag dito, nakalimutan ko yung tawag niyan. So ayan na, okay na yan mga kirig. So ganun lang kasimple. So please don't forget to like, share and subscribe. Paalam.